Okay, praise God. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. At tayo po ay dadako na po tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Dito po sa aklat ng Hebreo. Sabi po dito sa aklat ng Hebreo, salita ng ating pong Panginoon na ating po ngayong babasahin. Chapter 2, verse 1. Ang sabi po dito sa Hebreo chapter 2, verse 1. Kaya nga dapat nating panghawakan mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Verse 2, sabi po dito, ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, hindi tayo makaiiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasan ito na napakadakila ang Panginoon. Ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at iba't ibang himala at sa pamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang kalooban. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Tayo muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan na sa langit sa pangalan ng anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Sa oras na ito po pinulugad, Panginoon, patuloy po kami dumudulog, nagkakaisa po kami na nagpapakababa, simbala na paanan. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran. Inamin po namin na kami nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, linisin mo ang puso ng bawat sa amin at lahat na makikinig ng mga salita. Patuloy po, Lord, buksan mo ang puso ng bawat sa amin upang ang mga salita, ang mensahe nito, lumalayo sa ating mga puso, magrima ito sa ating mga buhay at patuloy na maipamuhay namin at masunod namin ang mga salita mo, Panginoon. Panginoon, salamat at sa mga oras nito, Banal na Espiritu, inaanyahan ka po namin sa ating kalagitnaan sa ating pag-aaral ng mga salita. Humingi po kami ng karunungan at maunawaan po namin ang mga salita na ating pag-aaralan. Panginoon, salamat sa mga oras nito. Pinupuy ka namin, pinapasalamatan ka namin Ama sa lahat, sa pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa aklat ng Hebreo, ito po ay tungkol po ito sa kaligtasan. Napakadakila ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat sumasampalataya sa ating pong Panginoon. Ang sabi po dito sa Hebreo chapter 2 verse 1, kaya nga dapat nating panghawakan mabuti ang mga katotohanan upang hindi tayo maligaw. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Bakit sinabi na panghawakan mabuti ang mga katotohanan na ating pong pinag-aaralan, napapakinggan, nababasa sa ating pong mga buhay kapag tayo po ay nag-aaral ng mga salita ng atong Panginoon. Dahil sa panahon natin ngayon, nakikita po natin at napapakinggan natin sa iba't ibang mga nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon na ang sinasabi po dito kung bakit sinabi na panghawakan natin mga katotohanan dahil darating ang panahon kapag ang mga mananampalataya na mahina ang kanilang kaugnayan pa at relasyon sa ating Panginoon ay baka mailigaw sila sa mga nagpapahayag sa panahon natin ngayon. At nakikita na po natin sa panahon natin ngayon na meron na pong mga ginagamit ng kaaway para iligaw ang mga mananampalataya. Ang gaganda ng kanilang mga pangangaral, pero yung pala sa dulo noon ay nailalayo ka na sa ating pong Panginoon. Kaya sinabi po dito na, kaya nga dapat nating panghawakan mabuti ang mga katotohanan ng ating
narinig natin upang hindi tayo maligaw. Okay, ang salita ng ating Panginoon, ito po ay mga nababasa natin, mga katotohanan ito na dapat nating pahalagahan sa ating po mga buhay. Yung po ang una po dito na kailangan panghawakan natin sa ating pong buhay bilang tayo po ay mga naglilingkod o mga mananampalataya, mga tumanggap sa ating Panginoon. Ang sabi pa dito, ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Ano po sabi po dito, salita ng ating Panginoon, ang lumabag at sumuway daw sa salita ng ating Panginoon ay may parusa, may kaukulang parusa na tatanggapin ng mga taong walang pagpapahalaga sa mga salita ng ating Panginoon. Bagamat napakinggan nila ang salita ng ating Panginoon, pero hanggang doon lang, napapakinggan lang, hindi nila ito binibigyan ng halaga sa kanilang mga buhay. Kaya kapag yung mga mananampalataya na nagiging binabaliwala lang nila ang salita ng ating Panginoon, napapakinggan nila pero binabaliwala lang sa kanilang buhay, ay mayroon pong parusa na kanya po itong matatanggap kapag dumating na ang araw ng ating Panginoon. Gayon din naman, hindi tayo makaiiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasan. Walang makaiiwas, amen. Totoo po yun, walang makaiiwas sa parusa ng Diyos. Ang kailangan lang natin, para hindi po natin maranasan ang parusa ng Diyos, pahalagahan po natin ang mga salita ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Pahalagahan po natin. Dahil tunay nga na ang bawat sumampalataya tumanggap sa ating Panginoon Kristo na walang pagpapahalaga sa kanyang sa mga kaloob ng ating Panginoon ay may parusa na kanya pong tatanggapin sa kanyang buhay, sa kabilang buhay. Ang kaligtasan ito na napakadakila ang Panginoon, ang una nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Amen. Kaligtasan, yung mga nakarinig noong mga panahon at hanggang ngayon, marami nakakarinig tungkol po sa salita ng ating pong Panginoon, tungkol po sa kaligtasan. Ito po ay pinatutuhanan po ito ng salita ng ating Panginoon tungkol sa kaligtasan. Dahil ang layunin ng Diyos kung bakit si Jesus Christ inihandog ang kanyang buhay para tayo ay iligtas at mabuhay sa kabilang buhay na darating pagdating ng araw ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang kailangan sa panahon natin ngayon, magpatuloy po tayo, pahalagahan ang mga katotohanan, panghawakan natin ang mga narinig natin ng mga salita ng Diyos at pahalagahan natin sa ating mga buhay ang salita ng ating Panginoon. Pinatunayan din ito, sabi sa verse 4, pinatunayan din ito ng Diyos sa magitan ng mga tanda at iba't ibang himala at sa pamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na pinamahagi niya ayon sa kanyang kalooban. Okay, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na ang nagpapatunay tungkol po sa kaligtasan, ito po yung banal na Espiritu. Kasi mayroon po akong nabasa dito, yung tatak ng banal na Espiritu, yun ang kailangan natin na pahalagahan sa ating mga buhay bilang tayo mga anak ng Diyos.
Kaya mga kapatid, sa ating pong mga buhay, ang sinabi po dito, panghawakan. Ano ang dapat natin panghawakan? Ang narinig mo. Ano po yung mga narinig natin? Katotohanan, salita ng ating Panginoon. Ang pangalawa, pahalagahan daw natin ang kaligtasan, na tunay nga na ang kaligtasan ito ay napakadakila na ibinagkaloob ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At ang mga nakarinig sa Kanya, totoo po talaga na ang mga kaligtasan ito ay matatanggap ng buhay ng bawat isa na may pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang sabi pa dito, ang banal na ang Espiritu Santo, ito po'y ipinamamahagi po ito ng ating Panginoon ayon daw sa kanyang kalooban. Halimbawa, tayo na matumanggap sa ating pong Panginoon, ang banal na Espiritu, yun na po ang nagmamaniobra na sa ating pong mga buhay. Kasi ipinagkaloob ang banal na Espiritu sa ating pong mga buhay, tayo mga mananampalataya, mga tumanggap sa ating pong Panginoon Jesucristo, para na yun na ang masunod natin sa ating pong buhay, hindi na ang ating pong sariling susundin, kundi ang kalooban na ng Diyos sa patnubay-dubay ng kanyang banal na Espiritu. Mga kapatid, ang kailangan lang po natin ngayon, ang mga narinig natin, ipagpatuloy po natin. Ang sabi po dito, para hindi tayo maligaw, panghawakan po natin, pahalagahan natin. Dahil ang mga salitang ito, mga katotohanan na magaganap sa ating mga buhay at magaganap sa buong mundo. Ang mga salita na ating nababasa dito po sa Bible. Mga kapatid, salamat. Salamat sa bawat isa sa mga nakapakinig sa gabi ito. Tayo po ay malamin. Amang banal, salamat sa pangalan ng anak na si Jesu Cristo ng Panginoon. Salamat sa mga salita na nagpapaalala, itinuturo mo ang mga bagay upang patuloy po namin ito palagahan, panghawakan namin sa ating mga buhay bilang iyong mga anak at nagpapatuloy sa pananampalataya sa inyo. Panginoon, pagpalaan po pinugad ang lahat na nagbigay ng panahon at oras at lahat ng mga nakarinig ng salita. Panginoon, patuloy po na pagpalaan mo ang kailang mga buhay. Ang dalayan ko po pinugad na patuloy mo kaming patatagin, palakasin, patibayin ang ating buhay espiritual, pananampalataya sa inyo, Panginoon. Panginoon, pagpalaan po pinugad ang bawat mga pamilya ng mga kapatiran, sa bawat chapter po pinugad, pagpalaan po pinugad ang bawat isa po, Panginoon. Lord, salamat sa oras ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Ama, sa lahat. Purihin ang dakilang pangalan, Ama, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen.